Ito naman nilabas ng politiko, ito ay di ko alam kung verbatim ito, pero ito raw yung statement. Saglit. Ito yung statement ni Tamba. Ayan ha. Yung statement nilabas ng politiko. Yan. Anong konteksto nitong konteksto nitong sinabi ni Tamba? Ito yung meron na pong mga lumipat sa partido nila na Lakas CMD na miyembro ng Kamara na pumunta na sa partido ni Tamba. Okay, basahin natin. They are a great addition to the strength and the diversity of Lakas CMD, which is a coalition of hard-working public. Sabi mo yan eh. Hard-working public servants who share a common goal of serving the Filipino people with integrity and dedication under President Marcos administration. Ayan. Anong pagkakaiba nung statement ni VP Sara at ni Tamba? Una, yung kay Sara may sakripisyo. Kaya makikita mo yung statement niya makabuluhan. Kahit pera mo yan o hindi mo pera yan, wag po tayong maglokohan. Kahit tanungin natin ang sarili natin, billions ay billions. Yung dumaan lang sa kamay mo, kahit hindi mo kukurakutin, kahit wala kang planong kurakutin, mahirap basta bitawan yan. May sakripisyo po sa madaling salita. Ito. Sa kanila, political. Ano? Self-serving. Bakit? Para saan? Lumakas ang Lakas CMD. Ibig sabihin, lumakas sila. Pinapakita nila sa taong bayan na ang suporta ng Kongreso ay nasa iyo, kay Tamba. So it is political in nature. Ang tanong, follow-up question, asaan ang Pilipino dyan? Lumakas yung partido nyo. Pero ano yan sa mga Pilipino? Anong dating yan sa mga Pilipinong nagugutom at nangangailangan ng pagkain? Yung kay Sara, pakikinabangan ng Pilipino. Eto, anong pakinabang? Really? Anong pakinabang ng Pilipino? Lumakas kayong Lakas CMD. Sa totoo lang, anong pakialam namin dyan? Di ba? Kayo lang nagpapalakas, self-serving. Ipinapakita mo sa taong bayan, suportado ka. Romualdez, this is not about you, and you. Yung kay BP Sara, tingnan ninyo, it's about the Filipinos. Etong statement niya, it's about him. Him and him. Alam mo, naaawa. Sa totoo lang, ngayon parang may konting kurot sa puso ko. Medyo naaawa ako kay Tamba. Kasi nakikita ko po yung kanyang parang karakter na ang kanyang parang happiness, ang kanyang goal sa life is yung approval ng iba. Yung parang grabe ng ka-insecure na ma-retain niya yung position. Ganun na siya ka-desperado. Kitang-kita po, lutang-lanot lang.
Hindi ko alam kung siya ang may pakana nito o yung kanyang advisor, political advisor. Pero kung political advisor, sir, payo ko sa'yo, sisantihin mo, maling-mali. Ang layong-layo sa political advisor ni VP Sara. Siguro nakikinig si VP Sara, siguro willing mag-sacrifice kaya madaling turuan. Ba't yung sa kanya mali? Well, ang layo. Isa pa, tingnan nyo, tingnan nyo to. Hardworking public servants who share a common goal of serving the Filipino people with integrity and dedication under President Marcos administration. Anong mapapansin ninyo? Pilit na palit. Pilit na pilit isingit yung pangalan ni Marcos. Talagang, alam mo na, naaawa ako sa kanya. Dito lumulutang yung ano eh, yung pagka-insecure nga, yung walang tiwala sa sarili. Kailangan niya itong mga ito, kailangan niya ng approval, kailangan niyang maidikit sa pangalan ng Marcos. Parang si Rojas. Ganun nga ganun. Alam nyo, meron akong nakita, meron akong vlogger na, hindi ko na lang babanggitin kung sino ha. Pero sa industriya ng mga vloggers, kilala nila ito. Ha? Ingat din kayo sa ganitong klaseng tao. Yung mahilig mag-name drop. Anong ibig sabihin pag ang tao mahilig mag-name drop? Insecure yan. Wala yang sariling accomplishment na ipinagmamalaki. Kailangan niya maging belong doon sa ipinagmamalaki niya, kakilala ko si ganito, kakilala ko si ganito, kakilala ko si ganyan. Ang totoong may kakilalang ganun, kahit tahimik ka, makikita mo, well-connected. Makikita mo sa mga vloggers. Hindi yan magsasalita ng, ay si General, ay si Lieutenant ganito, ay si PNP Chief, ay si... Laging may ganun. Ha? Meron kami kilalang ganyang vloggers, kaya meron na kaming kilalang vlogger na alam sa mga common friends na mga vloggers na itong taon to, ganyan. Si name drop. Kung tawagin namin si name drop. At nakakatakot yung ganon. Try nyo pong iwaiwas sa taong ganon. Pag ang taong si name drop, may pagka-insecure yan. At pag ang tao insecure, hindi mo siya pwedeng malamangan. Kasi by the time lumamang, halimbawa ka, gumanda yung vlog mo, nag-improve ka, o kahit sa eskwelahan, sa negosyo, pag nalamangan mo yan, bibirahin ka na yan. Ganyan po ang ugali ng insecure. Pupurihin ka niyan, kakaibiganin ka niyan, tutulungan ka pa niyan, sa totoo lang. Hanggang nasa ilalim ka. Pero pag nauna ka na, kakanain ka na niyan. Yan ang katangian ng mga insecure, mga insekta. Yan, no? Hindi si Taning yung binabanggit ko rito. Pero kita mo yan si Taning, di ba? Mahilig din mag-name drop. Pero hindi siya yun, hindi ito siya binabanggit. Hindi ko naman siya kasi kilala personally. Ito kilala namin personally. Kinala nung sa grupo namin mga vloggers. Pero yan, mahilig yan di ba? Taning and the likes, mahilig yan. Mahilig mag-name drop. So ito, pinapakita nila, may lumipat sa kanila. And asahan po ninyo na sa darating na linggo at sa darating na araw, magsisimula na po ang hatian. Yung lipatan, mangyayari na po yan. Magkakalipat-lipatan na po yan. Lalo na sinimula na to ni
ni Romualdez. Kaya nga, alam niyo po, nabibilib ako doon sa ang mga nanindigan pa ngayon kay Duterte, kay PRRD at kay Sara, mga babae. Mga babae pa yung mga naninindigan sa kanya. At kahapon lang binira po ni Senator Amy ito si Speaker. Alam na alam naman natin kahit hindi binanggit ang kanyang pangalan, no? So, definitely nasa magkaibang kampo na sila. And that will start. Yang hatian, simula na po yan.